Libra, makinig ka ng mabuti dahil ang sasabihin ko sa iyo ay hindi aksidente. Inilagay ka ng sansinukob dito para sa isang dahilan. Magsasanga ang iyong nakaraan at kasalukuyan at iisa lamang ang mananaig. Hindi lang ito tungkol sa pag-ibig o pera, tungkol ito sa iyong kapalaran. May mga lihim na puwersa na hinihila ka sa dalawang magkaibang direksyon, at ang desisyong gagawin mo ngayon ang huhubog sa mga biyaya o mga pagsubok na susunod. Manatili ka rito, dahil sa sandaling marinig mo ang mensaheng ito, hindi mo na muling makikita ang buhay mo sa parehong paraan. Maaaring magsimula ang iyong breakthrough dito at ngayon din. Libra, sa kaibuturan ng iyong puso alam mo na ang katotohanan ito, hindi ka na pwedeng patuloy na tumakbo palayo sa mga palatandaan. Ang mga panaginip na paulit-ulit bumabalik, ang mga pangalan na laging inuulit, ang mga alaala na bigla na lang sumusulpot sa oras na hindi mo inaasahan, hindi ito aksidente. Bulong ito ng sansinukob, tinatawag ka upang harapin ang matagal mo nang iniiwasan. Ang iyong nakaraan ay hindi nawala, naghihintay lamang ito. At ang iyong kasalukuyan ay mas matatag kaysa dati, handang hilahin ka pasulong. Ngunit kapag nagtagpo ang dalawang puwersang ito, isa lamang ang mananatili. Ito ang sandaling matagal nang inihahanda sa iyo ng kapalaran. Sa diwang Pilipino, naniniwala tayo na walang nangyayari ng walang dahilan, bawat luha, bawat ngiti, bawat pagkaantala ay may dalang layunin. At ngayon, ang layuning iyon ay umaahon. Libra, manatili ka hanggang sa dulo ng pagbabasang ito, dahil sa loob ng mga salitang ito nakatago ang gabay na matagal nang hinahanap ng iyong kaluluwa. Ang mensaheng ito ang susi mo sa kalayaan, kalinawan, at biyaya. Ang anino ng nakaraan. Libra, bago natin pasukin ang mga biyayang naghihintay sa iyo, kailangan muna nating dumaan sa mga anino ng iyong nakaraan. Sapagkat paano mo mauunawaan ang laban na darating kung hindi mo kikilalanin ang bigat na dala mo pa rin? Ang katotohanan ay may mga ugnayan, desisyon, at alaala na hindi kailanman lubos na lumisan. Nanatili silang tahimik, gaya ng mga bulong sa hating gabi, nagpapaalala ng mga daang hindi tinahak, mga salitang hindi nasabi, at mga pagmamahal na hindi nakatanggap ng tamang wakas. Para sa maraming Libra, bumabalik ang nakaraan hindi bilang estranghero, kundi bilang isang bagay na lubhang pamilyar. Isang mukha mula sa matagal ng panahon, isang panaginip na tila tunay, o isang biglaang mensahe mula sa taong akala mo'y tuluyan nang nawala. Hindi ito mga aksidente. Sa paniniwalang Pilipino, kapag ang isang pangalan o alaala ay paulit-ulit na bumabalik, ito ay isang palatandaan. Sabi ng matatanda, kapag paulit-ulit na bumabalik, may dahilan kung bakit. Kapag ito'y nagbalik, may layunin ito. At gayunpaman, ang aninong ito ay hindi lang tungkol sa mga tao. Tungkol ito sa bersyon ng sarili mo na kumakapit pa rin sa kahapon. Marahil naaalala mo ang mga panahong ibinigay mo ang lahat, ngunit naiwan kang walang-wala. O ang oras na nagtiwala ka, ngunit pinagtaksilan. Ang mga sugat na ito ang humuhubog sa iyong mga desisyon hanggang ngayon, kahit na kunwari nakalimutan mo na. Ipinapakita sa iyo ng sansinukob na ang nakaraan ay hindi pa tapos sa iyo, nais nitong subukin kung tunay ka nang natuto o babagsak ka muli sa parehong siklo. Ngunit makinig ka, Libra, ang nakaraan ay hindi narito upang wasakin ka. Narito ito upang magtanong. Pahihintulutan mo ba ang iyong sarili na manatiling nakakadena sa lumang sakit, o palalayain mo na ito? Ang banggaan na kinakaharap mo ay hindi parusa, ito ay isang salamin. Ang mga taong bumabalik at mga alaala ay ipinapakita ang mga lugar sa iyong kaluluwa na nangangailangan pa ng paggaling. Isipin mo, ilang beses mo na bang naramdaman ang EV, na tila ba ang parehong kwento ay paulit-ulit sa iba't ibang anyo? Ginagawa ito ng sansinukob hindi para guluhin ka, kundi para gisingin ka. Hanggang hindi mo tuluyang sinasara ang pinto, palaging hahanap ng paraan ang nakaraan upang sa iyong subukan ang bago. Hindi ito basta nagkataon. Sinusubukan ka ng kasalukuyan na palawakin, nagabayan ka sa bersyon ng sarili mo na hindi kayang buhatin ng nakaraan. Para sa maraming Libra, ito ay maaaring mga hulugan ng pagpasok sa mga tungkulin ng pamumuno, pag-ibig na mas malusob, o kasaganaan na dumadaloy ng walang hirap. Ngunit hindi ito mamumukadkad kung ang iyong mga kamay ay kumakapit pa rin sa mga bagay na nalanta na. Ang puwersa ng kasalukuyan ay tungkol din sa kalinawan. Hindi tulad ng nakaraan na nalilito ka sa alaala at mga paano kung ang kasalukuyan ay diretsyo. Sinasabi nito, narito ako. Piliin mo ako at tingnan mo kung ano ang mangyayari.
Binibigyan ka nito ng tapang na magtakda ng hangganan, magsabi ng hindi kapag kinakailangan, at sa wakas ay igalang ang iyong tunay na halaga. Libra, unawain mo ang katotohanan ito, ang kasalukuyan ay hindi mahina. Hindi ito bagay na dapat isantabi. Ito ang iyong kalasag, iyong espada, at iyong pagkakataong muling isulat ang iyong kwento. Nais ng enerhiya na ngayon na iangat ka, ngunit tanging kung papayagan mo ito. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng sandaling iyong pinagdadaanan. Sapagkat kung yayakapin mo ito, ang kasalukuyan ay maaaring maging pinakamalakas na kakampi na mayroon ka. Ang pagbangga. Libra, narito na tayo sa pinakapuso ng iyong paglalakbay, ang sandali kung saan ang nakaraan at kasalukuyan ay hindi na naglalakad sa magkahiwalay na landas, kundi rumaragasa patungo sa isa't isa na may puwersang hindi mapipigilan. Ito ang banggaan. Ito ang puntong kung saan ang mga aral na pilit mong iniwan at ang mga oportunidad na iniaalok na ngayon ay nagsasalpukan, hinihingi na sa wakas ay pumili ka kung saang mundo ka nabibilang. Sa iyong subukan ang bago. Hindi ito basta nagkataon. Sinusubukan ka ng kasalukuyan na palawakin, nagabayan ka sa bersyon ng sarili mo na hindi kayang buhatin ng nakaraan. Para sa maraming Libra, ito ay maaaring mga hulugan ng pagpasok sa mga tungkulin ng pamumuno, pag-ibig na mas malusob, o kasaganaan na dumadaloy ng walang hirap. Ngunit hindi ito mamumukadkad kung ang iyong mga kamay ay kumakapit pa rin sa mga bagay na nalantana. Ang puwersa ng kasalukuyan ay tungkol din sa kalinawan. Hindi tulad ng nakaraan na nalilito ka sa alaala at mga paano kung ang kasalukuyan ay diretsyo. Sinasabi nito, narito ako. Piliin mo ako at tingnan mo kung ano ang mangyayari. Binibigyan ka nito ng tapang na magtakda ng hangganan, magsabi ng hindi kapag kinakailangan, at sa wakas ay igalang ang iyong tunay na halaga. Libra, unawain mo ang katotohanan ito, ang kasalukuyan ay hindi mahina. Hindi ito bagay na dapat isantabi. Ito ang iyong kalasag, iyong espada, at iyong pagkakataong muling isulat ang iyong kwento. Nais ng enerhiya na ngayon na iangat ka, ngunit tanging kung papayagan mo ito. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng sandaling iyong pinagdadaanan. Sapagkat kung yayakapin mo ito, ang kasalukuyan ay maaaring maging pinakamalakas na kakampi na mayroon ka. Ang pagbangga. Libra, narito na tayo sa pinakapuso ng iyong paglalakbay, ang sandali kung saan ang nakaraan at kasalukuyan ay hindi na naglalakad sa magkahiwalay na landas, kundi rumaragasa patungo sa isa't isa na may puwersang hindi mapipigilan. Ito ang banggaan. Ito ang puntong kung saan ang mga aral na pilit mong iniwan at ang mga oportunidad na iniaalok na ngayon ay nagsasalpukan, hinihingi na sa wakas ay pumili ka kung saang mundo ka nabibilang. Marahil nararamdaman mo na ang laban na ito sa iyong kalooban. Isang araw, hinihila ka ng mga alaala pabalik, tinutukso ka ng pamilyar. Kinabukasan, tinutulak ka ng iyong espiritu pasulong, binubulungan ka na ikaw ay nakalaan para sa higit pa. Ang paulit-ulit na paghila at pagtulak na ito ay hindi lamang nasa isip mo, ito mismo ang enerhiya ng kapalaran. Inihahanda ka ng sansinukob sa isang pagsubok, inilalagay ka sa sangandaan kung saan hindi na pwedeng manahimik. Kailangan mong pumili. Isipin mo ito na parang dalawang alon na nagtatagpo sa dagat. Malakas ang nakaraan sapagkat dala nito ang kasaysayan, emosyon, at pagkakabit. Alam nitong pukawin ang iyong puso dahil nadaanan mo na ang landas na iyon. Ngunit kasing lakas din ang kasalukuyan sapagkat dala nito ang paglago, karunungan, at pangako ng isang bagong simula. Kapag nagsalpukan ang dalawang alon, magulo at marahas ang agos, ngunit pagkatapos ay lilitaw ang kaliwanagan. Ang mas malakas na agos ang magtutulak pasulong, at ang mahina ay mawawala. Ang tanong, alin sa dalawang alon ang pahihintulutan mong manaig? Sa paniniwalang Pilipino, may kasabihan, kung para sa'yo, babalik at babalik. Kung tunay na nakalaan para sa'yo, ito ay babalik. Ngunit narito ang nakatagong katotohanan, hindi lahat ng bumabalik ay nakalaan para manatili. Minsan bumabalik lamang ito upang subukin kung handa ka na bang bitawan ito ng tuluyan. Iyan ang marupok na panganib ng banggaan na ito. Maaaring bumalik ang nakaraan na nakadamit ng pag-ibig, ginhawa, o alaala. Subalit ang kasalukuyan ay nakatindig na may lakas, iniaalok ang mga biyayang mamumukadkad lamang kung magkakaroon ka ng tapang na lumakad pasulong. Maaaring lumitaw ang banggaan na ito sa iba't ibang anyo, isang dating minamahal na biglang magbabalik habang may bagong koneksyon na dumarating, isang dating oportunidad na muli mong haharapin kasabay ng pagbubukas ng panibagong pinto, o maging mga tinig sa iyong loob na nagtatanong kung tunay ka na bang nagbago.
Bawat isa sa mga sandaling ito ay tanong ng kapalaran, sino ka na ngayon, Libra? Huwag maliitin ang bigat ng pagsubok na ito. Maraming Libra ang makadarama ng pagkakahati, na tila ba ang kanilang puso ay napunit sa dalawa. Ngunit hindi ka sinusubukan guluhin ng sansinukob, nais nitong ipakita kung sino ka na ngayon. Ipinapakita nito kung gaano ka nakalayo, gaano ka nakalakas, at kung handa ka na bang pumasok sa mga biyayang matagal mo nang ipinagdarasal. Libra, ang banggaan ay hindi narito upang wasakin ka. Narito ito upang pinuhin ka. Pinipilit ka nitong tumayo sa iyong katotohanan at magpasya, minsan at para sa lahat, kung aling buhay ang iyong angkinin. Hahayaan mo bang manaig ang nakaraan, o yayakapin mo ang kasalukuyan upang mabuksan ang kapalarang matagal nang naghihintay sa iyo? Mabigat ang pagpiling ito, ngunit nasa loob ng pagpiling ito ang susi ng iyong kalayaan. Ang babala ng sansinukob. Libra, kapag ang sansinukob ay bumubulong, ilan lamang ang nakikinig. Ngunit kapag nagsimula na itong sumigaw, ibig sabihin ay nauubos na ang oras. At ngayon, hindi na bulong ang kapalaran, ito'y sumisigaw na, itinutulak kang makita ang darating. Hindi lang ito tungkol sa nakaraan o kasalukuyan. Ito'y tungkol sa kung papasok ka ba sa mga biyaya o babalik sa parehong siklo na matagal nang gumapos sa iyo, malinaw ang babala. Kung hahayaan mong hilahin ka ng nakaraan, maaaring maramdaman mong ligtas ka sandali, ngunit may kasamang tanikala. Muling bubuka ang mga lumang sugat, muling ikukulong ka ng parehong mga pattern, at ang paglago na pinaghirapan mo ay maaaring magsimulang gumuho. Sinasabi ng sansinukob, huwag mong ipagkamali ang ginhawa bilang kapalaran. Dahil lang pamilyar ang isang bagay ay hindi nangangahulugan na ito ay nakalaan para sa iyong hinaharap, kasabay nito, ipinapakita rin ng sansinukob ang panganib ng kawalan ng desisyon. Kung mananatili kang nakapako sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan, walang pinipili, nanganganib kang mawalan ng pareho. Ang mga oportunidad. Sa iyong subukan ng bago. Hindi ito basta nagkataon. Sinusubukan ka ng kasalukuyan na palawakin, nagabayan ka sa bersyon ng sarili mo na hindi kayang buhatin ng nakaraan. Para sa maraming Libra, ito ay maaaring mga hulugan ng pagpasok sa mga tungkulin ng pamumuno, pag-ibig na mas malusob, o kasaganaan na dumadaloy ng walang hirap. Ngunit hindi ito mamumukadkad kung ang iyong mga kamay ay kumakapit pa rin sa mga bagay na nalantana. Ang puwersa ng kasalukuyan ay tungkol din sa kalinawan. Hindi tulad ng nakaraan na nalilito ka sa alaala at mga paano kung ang kasalukuyan ay diretsyo. Sinasabi nito, narito ako. Piliin mo ako at tingnan mo kung ano ang mangyayari. Binibigyan ka nito ng tapang na magtakda ng hangganan, magsabi ng hindi kapag kinakailangan, at sa wakas ay igalang ang iyong tunay na halaga. Libra, unawain mo ang katotohanan ito, ang kasalukuyan ay hindi mahina. Hindi ito bagay na dapat isantabi. Ito ang iyong kalasag, iyong espada, at iyong pagkakataong muling isulat ang iyong kwento. Nais ng enerhiya na ngayon na iangat ka, ngunit tanging kung papayagan mo ito. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng sandaling iyong pinagdadaanan. Sapagkat kung yayakapin mo ito, ang kasalukuyan ay maaaring maging pinakamalakas na kakampi na mayroon ka. Ang pagbangga. Libra, narito na tayo sa pinakapuso ng iyong paglalakbay, ang sandali kung saan ang nakaraan at kasalukuyan ay hindi na naglalakad sa magkahiwalay na landas, kundi rumaragasa patungo sa isa't isa na may puwersang hindi mapipigilan. Ito ang banggaan. Ito ang puntong kung saan ang mga aral na pilit mong iniwan at ang mga oportunidad na iniaalok na ngayon ay nagsasalpukan, hinihingi na sa wakas ay pumili ka kung saang mundo ka nabibilang. Kapasulong. Huwag ka nang bumalik. Libra, binabalaan ka ng sansinukob. Ngunit kasabay ng babalang ito, binibigyan ka rin ito ng kaliwanagan. Ang tanong, makikinig ka ba? Ang landas pasulong. Libra, ngayong nasilayan mo na ang anino ng nakaraan, ang kapangyarihan ng kasalukuyan, ang matinding banggaan, at ang babala ng sansinukob, panahon na upang ituon ang iyong pansin sa pinakamahalaga, ang iyong landas pasulong. Hindi ka inilagay ng kapalaran dito para manatiling nakasabit sa pagitan ng dalawang mundo. Inilagay ka nito rito upang makapasok ka sa kaliwanagan, kasaganaan, at kapayapaan. Maaaring hindi laging madali ang daan, ngunit malinaw ang mga hakbang, at kung susundin mo, makikita mong mas mabilis darating ang mga biyaya kaysa sa inaakala mo. Unang hakbang, pagpapalaya. Kailangan mong bitawan ang bigat na dala pa rin ng nakaraan sa iyong puso. Hindi ibig sabihin nito na buburahin mo ang mga alaala o itatanggi ang nangyari.
Ang ibig sabihin nito ay patawarin mo ang iyong sarili sa mga pagkakamaling nagawa mo at tanggapin na naibigay na ng mga kabanatang iyon ang mga aral na dapat nilang ituro. May kasabihang Pilipino, ang pusong puno ay hindi kayang punuin muli. Kung ang puso mo ay puno pa ng sakit ng kahapon, paano makakapasok ang mga biyaya na ngayon? Ikalawang hakbang, pagkakahanay. Simulan mong ihanay ang iyong mga kilos sa buhay na nais mong makamtan. Kung nais mong makahanap ng pag-ibig, ipakita muna ang pag-ibig sa iyong sarili. Kung nais mong kasaganaan, magsimula sa pasasalamat sa kung anong meron ka na. Kung nais mong kapayapaan, lumayo ka sa mga taong at gawin na nakagugulo sa iyong espiritu. Bawat maliit na hakbang ay may saysay. Ang pagsisindi ng kandila sa gabi habang ibinubulong ang iyong panalangin, ang pagdadala ng barya sa iyong bulsa bilang sagisag ng kasaganaan, o ang paglalagay ng malinis na tubig sa tabi ng iyong higaan upang linisin ang negatibong enerhiya. Ang mga simpleng ritual na ito ay may dakilang kahulugan kapag ginawa ng may layunin. Ikatlong hakbang, pagtitiwala. Ang tiwala ang tulay sa pagitan ng kinaroroonan mo at ng nais mong marating. Hindi hinihingi ng sansinukob na alam mo ang lahat ng detalye. Ang hinihingi lamang ay maniwala ka kahit hindi mo pa nakikita. Ito ang pinakamahirap para sa maraming Libra dahil ang balanse ang iyong kalikasan. Nais mo ng katiyakan, katarungan at patunay. Ngunit madalas gumagalaw ang kapalaran sa hiwaga. Hindi nito palaging ipapakita ang buong daan, isa lamang na hakbang ang iyong makikita. At sapat na yon. Ikaapat na hakbang, pag-angkin. Sabihin mo ng malakas ang mga pahayag sapagkat may enerhiya ang mga salita. Banggitin mo, "Pinalalaya ko ang nakaraan, hindi na nito ako kinokontrol. Yakap ko ang kasalukuyan, unti-unti nang lumalantad ang aking mga biyaya. Tiwala ako sa sansinukob, ako'y ginagabayan at pinoprotektahan." Ulitin mo ito araw-araw, lalo na bago matulog o paggising. Habang inuulit mo ito, mas umaayon ang iyong espiritu sa enerhiya ng pagmanifesto. Ikalimang hakbang, tapang. Tapang na magpatuloy kahit muling kumatok ang nakaraan. Tapang na magsabing hindi sa mga bagay na hindi na nakabubuti. Tapang na humakbang sa hindi pa alam sapagkat doon nakatira ang mga himala. Tandaan, ang mga biyaya ay hindi nagtatago mula sa iyo, naghihintay lamang sila ng isa mong matapang na hakbang papalapit. Libra, ang iyong landas pasulong ay wala sa likuran mo. Hindi ito nasa mga anino ng nakaraan. Narito ito ngayon at kumikislap sa liwanag. Iniaabot ng sansinukob ang kamay nito, tatanggapin mo ba? Libra, kasama mo akong naglakbay sa bawat yugto ng mensaheng ito, ang mga anino ng nakaraan, ang lakas ng kasalukuyan, ang banggaang sumusubok sa iyong espiritu, ang babala ng sansinukob, at ang malinaw na hakbang pasulong. Ngayon, panahon na upang tapusin ito ng may kapangyarihan, may pag-asa, at may pananampalataya. Ang katotohanan, hindi ka kailanman naligaw. Kahit sa mga sandaling pakiramdam mo'y wasak ka, kahit sa bigat ng nakaraan, ginagabay. Pinalalaya ko ang nakaraan at pinararangalan ang mga aral nito. Yakap ko ang kasalukuyan, kung saan nakatira ang aking mga biyaya. Pinipili ko ang paglago, kagalingan at kasaganaan. Tiwala ako sa sansinukob na gagabayan ang aking mga hakbang. Handa na ako para sa pag-ibig, kapayapaan at kasaganaan. Hinga ng malalim, Libra. Damhin ang mga salitang ito na parabang totoo na dahil totoo na nga sila. Habang mas inuulit mo, mas tumutugon ang sansinukob. Tandaan, ang kapalaran ay hindi isang bagay na hinihintay lamang. Ito'y isang bagay na nilalakaran mo. Sa karunungang Pilipino, may kasabihan, kung saan ka inilagay ng Diyos, doon ka mamumulaklak. Saan ka man itanim, doon ka mamumunga. At ngayon, itinatanim ka niya sa lupa ng mga bagong simula. Maaaring muling kumatok ang nakaraan, ngunit alam mo na ang katotohanan, hindi ito kailanman nakalaan para itali ka magpakailanman. Sa kasalukuyan ka babangon, at sa hinaharap mo masisilayan ang mga himala. Libra, magpakatatag ka. Hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang sansinukob, ipinagdarasal ka ng iyong mga ninuno, at mas malakas ang iyong espiritu kaysa iyong iniisip. Isang kabanata ang nagtatapos, at isang panibago ang nagbubukas. Ito na ang sandali mo upang angkinin ito. Kaya ulitin natin ng huling beses, ako ay malaya. Ako ay ginagabayan. Ako ay pinagpala. At ako ay handa na. Ang iyong nakaraan at kasalukuyan ay maaaring magsalpukan, ngunit isa lamang ang mananaig, at iyon ay ang buhay na pipiliin mo ngayon.